Tawagin niyo ako sa pangalang Hana. At yung ibabahagi ko pong kwento ay tungkol sa lola ng nanay ko na tawagin na lang po nating Lola Almira na taga Pampanga. Buntis na po noon si nanay sa kuya ko. At dahil medyo maselan po yung pagbubuntis nito, ay minarapat ni tatay na doon na lamang manirahan sa lugar nila nanay sa Pampanga para maalagaan siya ng maayos doon. Ulila na rin po kasi yung tatay ko nung mga panahon yon, kaya wala siyang masasandalan sa kanyang partido. Pumayag naman si nanay noon dahil at least daw ay malayo nga sa maingay at magulong sitwasyon ng Maynila. Lalo na't bahain pa naman yung tirahan nila sa Malabon. Kasama ni nanay doon sa probinsya nila si Tita Sedi, yung bunsong kapatid ng tatay ko, para kahit papano daw ay may mag-asikaso nga sa kanya, total naman ay walang pasok sa eskwela. Pagdating nilang tatlo sa bahay ng mga magulang ni nanay, ganoon na lamang yung gulat nila dahil nabagsakan pala ito ng malaking puno ng bumagyo ng ubod ng lakas. Wasak daw yung bubungan, pati yung ilang bahagi ng bahay. Kaya naman hindi nga sila nanuluyan doon. Bagkus ay doon nga sila sa bahay ng lola ni nanay tumuloy. Siyempre pansamantala lang. Ilang araw lang din naman yung pagtuloy doon ni nanay at tita. Kwento pa nga ni Tita Sedi ay si Lola Almira daw yung pangalan ng lola ni nanay. At ubod na raw ito ng tanda na kahit mismo si Lola Almira hindi na raw alam yung eksaktong edad nito. Kumbaga hindi na po niya matandaan kung ano na ba talaga yung edad niya. Pero lagpas 100 na raw ito malamang sa pagkakatanda ni tita. Ngunit kahit na ganon, ay kahit papano ay maliksi pa rin daw itong kumilos at nakakagawa pa ng mga gawaing bahay. Nakakabilib raw yung matanda kasi mag-isa lang itong naninirahan doon sa ibaba ng Mount Arayat. At marami pa raw siyang kayang gawin tulad ng pagsisibak ng kahoy na panggatong, pangunguha ng mga ligaw ng mga prutas at gulay, na syempre naroon din sa bundok. Nag-iigib rin daw ito ng tubig sa isang bukal na malapit sa kanilang bahay. Maayos naman raw silang tinanggap ni Lola Almira. At katunayan pa nga ay doon lang daw sila nakaranas ng talagang peace of mind. Dahil medyo nasistress na rin daw sila sa kanilang pamumuhay. Kahit na walang malapit na kapitbahay si Lola ay wala naman itong problema sa kanya. Akala daw nila nanay at tita noon ay magtutuloy-tuloy na nga yung ganong pamumuhay nila sa poder ni Lola Almira. Pero hindi pala. Nang sumapit nga yung ika-5 buwan ng tiyan ni nanay, dito na nga tila nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanilang lugar na tinitirhan. Kaya naman parating pinaalalahanan ni Lola sila nanay at tita na wag mag-entertain o kumausap ng mga taong magpupunta sa bahay. Ayon daw dito, hindi daw sadyain yung bahaging yon na tinitirhan nila. Kaya napaka-imposible rin daw na magpunta doon yung kung sino, bukod sa mga kaanak na nakakaalam ng bahay nito. Isa pa'y pribado rin daw yun na lupa at may bakod. Kaya wala ring maaring pumasok doon sa kanila. Isang katanghaliang tapat noon habang nasa labas nga raw si nanay at tita, ay may napansin raw silang matandang babae sa may labas ng tarangkahan ng bahay nila. Nung mga panahon daw na iyon ay wala si Lola Almira dahil may kinakailangan daw siyang gawin. Sulyap-sulyap pa raw yung matandang babae sa loob ng bahay ni Lola Almira na para bang may hinahanap na kung sino. Magandang araw, Ineng. Ako nga pala si Idang. Maaari ba akong makahingi o makainom ng tubig? Kanina pa kasi ako palakad-lakad dito wala naman akong makitang bahay na maaaring makatulong. Saad pa raw ng matanda kay tita, habang pinagmamasdan nga nito yung ginagawa ng matanda. Tumingin nga raw si tita kay nanay upang humingi ng permiso. At nung mapansin nga ni nanay na sugatan yung matanda at puno raw ito ng mabutlig sa buong katawan, ay dito na raw lumubag yung kalooban nito at muling tumango pabalik kay tita. Isang basong tubig lang naman yung hinihingi ng matanda. Wala naman sigurong mawawala bagkus ay baka nakatulong pa kami. Bulong pa raw ni nanay sa kanyang sarili noon. Dali-dali ngang kumuha ng baso si Tita Sedi sa loob ng bahay at sinalinan nga ito ng tubig. Bahagya nang binuksan yung tarangkahan at doon nga niya iniabot yung baso na may lamang tubig. Nung mga sandaling yon ay napangiwi daw si tita. Nang masamyo nga nito yung amoy ng matanda. Napakabaho raw nito at napakalansa ng amoy na halos nagpabaliktad nga ng kanyang sikmura. Nakatungo daw yung matanda nung tinanggap nito yung tubig at bahagyang tumalikod para uminom. Kaya naman hindi man lamang nasilayan ni tita yung mukha ng matandang yon. Bukod kasi sa baba at ilong nito
ay wala na raw siyang masipat. Dahil sa mahaba at itim nitong belo na suot. Nagpasalamat nga yung matanda kay tita at kumaway naman daw siya kay nanay bago umalis. Nakakailang hakbang pa lang daw yung matanda ay kitang-kita nga ni tita yung pagdahak nito ng laway sa kanyang bunganga bago marahan na dumura ng malapot sa may lapag. At sabay tinatakpan daw ng makailang ulit. Humingi pa raw ng pasensya yung matanda bago nga ito umalis at naglakad ng mabilis. Alas 8 ng gabi nung sumunod na araw, habang naghahaponan daw silang tatlo at nagkukwentuhan nang biglang napatahimik si Lola Almira sa pagkukwento. Dahil may naulinigan daw itong kung anong ingay sa labas ng bahay. Magtatanong pa raw sana si nanay at tita kay Lola, pero dali-dali silang pinatahimik nito. Ano po ba yon? Pabulong pa raw na tanong ni nanay kay Lola. May nagpatuloy ba sa inyo ng kung sino dito sa bahay nung umalis ako? Tanong pa raw ni Lola noon. Wala po nang. Pero kahapon, may matandang babae na nakiinom sa amin ng tubig. Ayaw man namin nang ibabaw po yung awa. Lalo na nga po nung makita namin yung sitwasyon nito. Sambit naman daw ni nanay at ni tita. Oo nga at naroon na tayo sa awa. Pero hindi nyo ba alam kung ano yung huni na iyon? Manandali ang nanahimik silang tatlo upang mapakinggan nga yung sinabing ingay ni Lola Almira. Yan yung huni ng isang aswang na naghahangad na makuha yung bata sa sinapupunan mo, iha. Malamang sa malamang, aswang yung matandang nakinom sa inyo kahapon. Sabi pa raw nito sa dalawa. Nang marinig ni nanay at tita yung salitang aswang, ay tila ba na estatwa nga silang dalawa dahil sa matinding takot. Hindi pa daw sana sila maniniwala pero yung mga nakakatakot na huni na inakala nilang ordinaryong ibon lamang na panggabi ay mga ugatok na pala ng aswang. Nagpaikot-ikot nga yung huning ito sa buong paligid at umalingaw-ngaw sa dilim ng gabi. Kahit na may edad na nga si Lola Almira, hindi nga siya nagpatinag at dali-dali niyang kinuha yung itak sa may kusina at yung hasaan itong nasa lababo. Nang, bakit mag-aasa po kayo ng itak? Nasa delikado po tayong sitwasyon. Saad pa raw ni tita. Hindi na raw nakuhang sumagot ni Lola Almira. At agaran na raw nitong ipinahid yung itak doon sa hasaan hanggang sa umalingaw-ngaw nga sa loob ng bahay yung tunog nito. Ganoon na lamang yung gulat ni nanay at lola nang bigla nga raw umatungal ng ubod ng lakas yung aswang na umiikot sa labas ng kanilang bahay. Para ba raw itong nasasaktan na kung ano. Mabisang pantaboy yung pangontra sa mga nilalang ng dilim yung ganitong pamamaraan. Ayon pa ito sa mga ninuno ko. Paliwanag ni lola kay nanay at tita. Dahil masakit raw sa tenga yung tunog na yon para sa mga aswang. Maya-maya pa'y biglang may narinig silang kumalabog ng ubod ng lakas sa kanilang bubungan. Dahilan upang lalong masindak si nanay at tita noon. Habang takot nga silang dalawa ay lalo namang naging alerto si Lola Almira. Habang hinahanap niya kung saan nga ba yung huling pwesto na nilapagan ng aswang na yon. Ilang sandali nga niyang ipinagala-gala ang kanyang mga mata. Hanggang sa mapansin niya yung isang bahagi ng bubungan na lumulundo na para bang may nakapatong. Dahil gawa lamang sa pawid yung bubungan ng bahay ni Lola, ay walang ano-ano ay sinaksak daw niya yon ng ubod ng lakas yung bahaging nakalundo. Hindi pa nga nakontento si Lola at ilang ulit raw niya itong ginawa hanggang sa bigla na lang may gumapang na kulay itim na likido sa talim ng itak ni Lola hanggang sa kanyang mga kamay. Sa pagbunot ni Lola ng itak nito sa bubungan, rinig na rinig daw niya yung isang malakas na tungal na para bang isang nilalang na nasasaktan. Doon ay nakumbinsi na nga sila nanay at tita na totoo nga yung aswang na nasa bubungan. Walang humpay na pinagmumura ni Lola yung aswang doon, pero imbis na matakot ay tila lalo pa raw itong nag-alboroto. At kung ano-anong pangwawalang hiya yung kanyang ginawa sa ibabaw ng bubungan. Huwag mo kong hintaying makakyat dyan. Maniguradong tatagain ko yung ulo mo. Sigaw pa raw ni Lola Almira sa kung sino mang nasa bubungan. Habang tuloy-tuloy nga yung pag-urakay ng aswang sa bubungan ng bahay, ay dito na nga kinain ng kuryosidad si tita. Umalagpos daw siya sa pagkakayakap ni nanay at tumungtong sa isang silya tsaka umakyat sa chiminiya ng kusina. Tanaw daw kasi yung bubungan doon kapag inilawit mo yung ulo mo doon. Ayon kay tita ay tila daw ibon na may halong paniki yung wangis ng aswang na nasa bubungan.
May malaki rin daw itong sugat sa kanyang likod na inaagusan ng kung anong maitim. Baka yun daw yung sugat na kanyang tinamubunsod ng pagkakasaksak ni Lola ng itak. Napabiglang yuko naman si tita nang biglang humarap sa gawin niya yung aswang at doon ay nagdali-dali raw siyang bumaba mula sa chiminiya. Pinilit pa siyang hablutin ng aswang, subalit dahil sa medyo malayo na nga raw yung distansya ni tita ay hindi na raw umabot yung kamay nito. Tatagpasin pa nga sana ni Lola yung kamay ng aswang pero nahugot daw agad ng aswang. Muling sinaksak ni Lola yung bubungan kung saan nga nakatapak yung nilalang na ito. Kaya naman nabutas raw yung dalawang talampakan nito. Sabay na pahiyaw ng ubod ng lakas. Subukan mo pang bumalik dito sa bahay. At hindi lamang yan yung aabutin mo. Kilala kita. Ikaw yung matandang babaeng nakiinom dito ng tubig. Pumanda ka bukas at susunugin namin ng mga kamag-anakan ko yung bahay kung saan ka nakatira. Matapang pa raw na pagbabanta ni Lola. Tila naman naintindihan yun ng aswang dahil narinig daw nilang tila tumalon nito at pumagaspas ng lipad. Muli inutusan nga ni Lola si tita na dumungaw doon sa may chiminiya. Doon ay nakumpirma nga nilang wala na raw doon yung aswang na yon. Kinaumagahan ay bakas na bakas nga raw yung galit ng aswang sa kanilang tatlo dahil sa naging itsura ng bubungan ng bahay ni Lola Almira. Kaya naman nagtulong-tulong raw yung mga kamag-anakan ni nanay upang maisaayos nga yung bahay nito na sinira nung nilalang na yon. Nung matapos na nga yung bahay ng mga magulang ni nanay, ay doon na rin sila nanirahan kasama si tita. Hanggang sa makapanganak nga raw si nanay kay kuya. Paminsan-minsan ay binibisita naman daw nilang dalawa si Lola Almira. At doon nga nagpapalipas ng oras at uuwi rin naman bago magdapit hapon. Magmula nga nung araw na makapanganak si nanay, hindi naman daw sila muling binalikan ng aswang. Marahil ay takot na raw ito at baka maulit pa nga yung ginawa sa kanya ni Lola Almira. Pero nung namatay nga po si Lola Almira, ay nakita raw ni tita at ni nanay yung aswang na nakiinom sa kanila noon. Nakipaglamay daw ito sa burol ni Lola Almira. Pero wala naman daw itong gaanong ginawa. Naroon lang daw siya sa isang sulok at tahimik na nakatitig sa kabaong ni Lola. Ayon pa nga kay tita, wala daw pagbabago sa itsura ng matanda kahit na ilang taon na rin yung nagdaan. Noong napadaan nga siya sa bahay ni Lola Almira at nakiinom ng tubig, ganon na ganon pa rin daw yung mukha nito na talagang nakapagtataka dahil parang hindi man lang daw ito tumanda. Nakatingin lang daw ito ng mabalasik sa kabaong ni Lola pero wala naman daw talagang ginawang kung ano. At nung bandang alas 11 daw, lumabas na lang daw ito sa burulan at mabagal na naglakad papalayo. Nung una daw ay nakala ng mga kamag-anakan nila na baka kunin nga nito yung bangkay ni Lola kapag nakakuha ito ng pagkakataon. Pero iba nga yung nasa isip ni nanay at tita dahil para sa kanila ay nagbibigay pugay lamang ito at respeto. Dahil nga sa muntik na siyang mapuruhan ni Lola kahit gano'n ito katanda. Dahil kahit nakaupo raw ito sa isang sulok at nakatitig lamang sa kabaong ni Lola, halata raw na kahit papano ay may respeto naman itong binibigay. At halata rin daw na wala siyang balak na gumawa ng kung ano at ayaw niyang istorbohin siya sa pagkakaupo niya doon sa may sulok. Mula po ng gabing yon hanggang sa mailibing na nga po si Lola Almira, hindi na rin daw nila nakita pang muli yung matanda. Kahit anino raw nito ay hindi na nga nila nakita pa. Kung saan man ito at kung ano man yung nangyari sa kanya ay hindi na rin daw nila alam. Ang tanging dalangin lamang nila noon, sana'y wala na siyang mabiktima pa at sana'y tumigil na nga siya sa pagsubok na makapangbiktima. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po sa inyong lahat. Nais ko lang sanang ibahagi yung kwentong ito sa inyo na nangyari noong nagdadalang tao pa lamang ako. Siya nga pala, bago yung lahat, tawagin niyo ako sa pangalang Mary. Nang mga panahong yon, magnobyo pa lang kami na aking asawang tawagin nating Ruel. Pareho kasi kaming nag-aaral noon. At nang malaman kong nagdadalang tao ako, medyo nag-aalangan na akong magpatuloy.
Hinihikayat naman ako ni Rowel na magpatuloy sa pag-aaral, lalo at nasa kolehiyo na rin kami. At siya na lamang daw yung titigil para maghanap ng trabaho. Dahil dito, nagpa siya akong magpatuloy sa pag-aaral, sa kondisyon na kapag medyo malaki na nga yung aking tiyan, panandalian akong titigil para hindi na nga mapano yung aming anak. Pumayag naman siya sa aking gusto, kaya't noon din ay tumigil na nga siya at naghanap ng trabaho. Ako naman, dahil nagdadalang tao, hindi na ganong gumagawa ng kung ano-ano sa eskwelahan. Kadalasan, kapag alam kong makukompromiso yung sanggol na aking dinadala, ang aking mga kaibigan na lamang yung gumagawa ng ibang proyekto para sa akin. Isang pagkakataon nga noon, dahil wala kaming pasok kinahapunan at marami pa kaming project na kailangang gawin, nagpasya nga kaming manatili na muna sa paaralan. Sinabihan naman ako ng aking kaibigan na umuwi na lamang ako at sila na lamang daw yung bahala. Ngunit sinabi kong maraming pagkakataon na rin nila akong naisalba at nakakahiya na kung hanggang sa simpleng mga gawain ay hindi ko nga sila magawang tulungan. Pagkatapos naming kumain noon, agad kaming naghanda ng aming mga gagamitin para sa aming proyekto. Mabuti na nga lang noon at nagdala na rin ng mga kagamitan yung aking mga kaibigan, kaya't nagawa naming simulan kaagad yung nakatakda naming gawain na ipapasa na rin kinabukasan. Nasa kalagitnaan kami ng aming paggawa ng proyekto nang may matanaw akong isang matandang babae na abala sa pag-aayos ng kanyang halaman. Ilang pagkakataon siyang napasulyap sa aming magkaibigan at pakiramdam ko, tuwing nakatitig ito sa amin, ay parang sumasakit yung tiyan ko. Dahil doon, sinubukan kong tanungin yung mga kaibigan ko kung kilala ba nila yung naturang matanda. Gayong yun nga yung unang pagkakataon na nakita ko ito. Noong mapansin naman ng matandang yon na nakatitig yung mga kaibigan ko sa kanya at tila nahalata na nga niyang pinag-uusapan namin ito, nagmadali siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Napaisip ako noon na baka nagbabakasyon lamang yon sa naturang bahay, kaya't hindi ko nga siya nakita dati. At nang wala na nga yung matanda, medyo naging kalmado na rin po yung pakiramdam ko sa aking tiyan. Dahil doon, nagkaroon ako ng hinala na baka aswang yung matandang yon. Alam kong parang napakaaga po nito, pero talagang kakaiba yung naramdaman ko. At baka pinupuntirya pala niya yung sanggol na nasa sinapupunan ko. Dahil doon, niyaya ko na lamang yung mga kaibigan ko na maghanap na lang ng ibang mapopwestuhan. Dumaan naman noon yung ilang araw at bihira na rin akong makapunta sa likod ng paaralan namin. Madalas po kasing nasa silid-aralan na lamang namin ako kumakain. Pero isang pagkakataon noon, biglang lumakas yung ulan. At dahil doon ay hindi kaagad kami nakauwi. Sumilong na muna kami sa may shed dahil wala kaming dalang payong. Walang ano-ano. Nagulat ako nang makita ko sa hindi kalayuan yung matanda na naglalakad. Nakatitig yun sa akin at nakangisi. Kaya agad kong sinabi yun sa kaibigan ko. Tinignan naman nila yung matandang yon ng masama. Pero parang naging baliwala lang po yun. Nagpatuloy sa paglalakad yung matanda habang nakatitig pa rin sa akin. Talagang nakapako yung paningin nito sa akin at pakiramdam ko ay may kung ano itong binabalak. Hindi ko alam kung ano nga yung magiging reaksyon ko noon, kaya't napatulala lang din ako noon. Ganoon na lamang yung gulat ko nang makita kong nasa tapat na nga yung matanda. Nakangisi pa rin po ito at tila hindi niya nagagawang pigilan yung kanyang paglalaway. Lalo pa akong nakaramdam ng takot nang sa paglapit nito sa akin ay bigla niyang hinawakan yung tiyan ko. At dahil doon, napasigaw nga ako noon.
Sabay hinawi ko yung kanyang kamay. Gawa ng aking pagsigaw, tila maging yung aking mga kaibigan ay naimasmasan rin. Napag-alaman kong maging sila ay napatulala rin sa hindi ko rin malamang dahilan. Basta't nakita lang po namin yung matandang papalapit at parang wala na kaming nagawa. Sinubukan din daw nilang gumalaw at nang maawat nga nila yung matanda, ngunit parang naunahan daw sila nito. Dahil naging kumbinsido na rin sila na may kung anong milagrong ginagawa yung matandang yon, minabuti na lamang naming umalis. Nagkataon naman na nakita ng isa kong kaibigan yung kababaryo nila. Kaya't pinakiusapan niya itong kung maaari ay hiramin muna yung payong nito dahil ihahatid na nga nila ako sa may sakayan ng jeep. Hindi naman tumanggi yung kababaryo ng kaibigan ko. Pinahiram nga nito yung payong at hinatid na muna nila ako sa may sakayan ng jeep at hinintay na makasakay. Pagkatapos po nun, bumalik na rin sila sa may waiting shed kung saan nga naghihintay yung aking mga kaibigan. Ganoon na lang yung pagpapasalamat ko noon dahil nakaligtas nga ako sa matanda. Habang yung matanda pa rin na yon ay naiwan doong nakatayo. Hindi po ito umiimik at bahagya lang din na dumistansya yung mga kaibigan ko dito bago nga kami umalis. Subalit labis akong napaisip noon na kahit nagreklamo na nga kami dito ay wala lang po itong imik at talagang hindi ito nagsalita tungkol sa pinagsasabi namin sa kanyang ginawa na paghawak sa aking tiyan. Hanggang sa mga oras na yon ay naramdaman ko yung malakas na tibok ng puso ko nung pinisil po nito ng bahagya yung tiyan ko. At maging yung tiyan ko ay bahagya pa rin kumikirot. Nanalangin na lamang ako na sana ay hindi nga ako masundan ng matandang yon. Alam ko kasing kapag nagawa niya akong sundan ay baka kung ano pa yung mangyari sa akin, pati na rin sa sanggol na aking tinadala. Mabuti na nga lang at agad rin namang umalis yung sinasakyan kong jeep. At makaraan yung halos mga 30 minutong biyahe ay nakarating na rin ako sa aming baryo. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa na umupa na lang ako ng tricycle na maghatid sa akin, lalo at papasok pa po yung bahay namin. Pagkababa ko nga po ng jeep, ayun mismo yung aking ginawa. Noong mga panahong yon ay parang lumalala pa yung kirot na nararamdaman ko. Saktong pagdating ko sa amin noon ay natanaw ko agad yung aking ina. Marahil ay napansin din niyang may kakaiba kong kinikilos, kaya't mabilis siyang bumaba at sinalubong ako. Tinanong nga nito ako kung ano nga bang nangyayari sa akin dahil anya pa ay namumutla raw ako. At bunsod nito, wala na nga akong nagawa kung hindi yung sabihin sa kanya kung ano nga bang nangyari. Matapos kong ikwento kay nanay yung ginawa ng matanda, nagalit po ito at nagtanong sa akin kung kakilala ko ba yung matandang yon. Sinabi ko naman na nakikitira ito sa may likod ng paaralan namin at marahil ay nagbabakasyon lamang doon dahil hindi ko naman yung nakita doon dati. Noong mga panahong yon, umakyat na rin kami sa bahay at dahil napakalakas na rin ang boses ng nanay ko ay narinig rin yun ni tatay. Agad naman siyang lumapit sa amin at tag-usisa kung ano nga ba yung nangyari. At dahil doon ay wala na nga kaming nagawa kung hindi yung sabihin sa kanya yung lahat. Maging yung tatay ko ay nagalit at nagwikang pupuntahan daw nila kinabukasan yung tinitirhan ng matandang yon. Napailing naman ako noon at nagwikang wag na lang nilang gawin yon dahil baka magkagulo pa. Gawa ng kirot na nararamdaman ko sa aking tiyan, minabuti ko na munang magpahinga. Sinabi ko naman sa aking mga magulang na wag na nila akong gisingin at kakain na lang ako kapag nakaramdam na ako ng gutom. Ang gusto ko lang po noon ay makatulog na muna, lalo at may oras pa naman bago maghapunan. Pagkaraan nga ng mga ilang oras noon, bigla na lang akong nagising dahil sa kirot na aking nararamdaman. Masakit pa rin po yung tiyan ko noon at naisip kong baka nagugutom lang ako
Kaya't bumangon nga ako at minabuti sanang tumungo na sa may kusina. Pero may narinig akong parang mahinang kaluskos malapit sa may bintana. Dahil dito ay nilingon ko nga yon. At ganoon na lang yung aking gulat nang makita ko ang isang maitim na nilalang na may mahabang buhok. Nakabuhagag po yon. At kitang kita ko na talagang malangis po yung kanyang buong katawan. Iisang nilalang lang yung pumasok sa aking isipan noon. Walang iba kundi aswang. Nagkaroon din ako ng kutob na yung nilalang na yon ay walang iba kundi yung matanda na nakatira sa may likod ng aming paaralan. At sa kadahilanang ito, sumigaw ako ng ubod ng lakas upang magising nga yung mga magulang ko. Natataranta na rin ako noon. Mabuti na nga lang at makaraan yung ilang sandali. Patakbong pumasok ng aking kwarto yung aking ama na meron ng dalang itak. Nagtanong nga ito sa akin kung ano nga bang nangyari. Kaya't sinabi ko naman sa kanya. Itinuro ko rin yung nilalang na noon ay nakakapit pa rin sa bintana. Pero saktong ginawa ko yon ay mabilis po yung lumipat ng pwesto. Napamura naman yung tatay ko noon at nagmadali siyang lumabas ng aming bahay. Nang mga sandaling yon ay pumasok rin si nanay at pinakalma ko. Nung nasa labas na nga ng bahay yung tatay ko, narinig kong nagmumura po ito. Ilang pagkakataon niyang tinawag na aswang yung nilalang na yon. Napareho rin sa iniisip ko dahil nang makita ko po yon. Talagang aswang po yung unang pumasok sa aking isipan. Nang mga panahong yon, lumipat sa aming bubong yung nilalang na iyon. Hindi naman tumigil yung tatay ko at sinikap niyang makakyat. Pero nang malaman niyang medyo mahihirapan siya, nagpasya na lamang siyang sabuyan ng lupa yung aming bubungan habang pinagmumura yung aswang. Hindi ko nga rin alam kung bakit ganun yung ginawa ng tatay ko. Marahil ay sa labis na rin ang pagkataranta. Sinabi rin niya na magbabantay siya hanggang mag-umaga kung hindi pa rin umalis doon yung nilalang na yon. Pero makaraan lamang yung ilang minuto ay lumundag yung aswang patungo sa may likod ng bahay. Nagmadali naman noon yung tatay ko na habulin yung aswang. At dahil may mga tanim ngang sitaw sa bahaging yon, medyo nahirapan rin yung aswang na makatakas. Punong-puno po kasi ng mga sitaw doon at may mga nakatayong pinutol na dulo ng kawayan doon na nagsisilbing gapangan ng mga sitaw. Noon namang magawang masukol ng tatay ko yung aswang na yon, hindi na nga siya nagdalawang isip na tagain ito. Nagawa po yung abutan ng tatay ko at tinamaan daw niya yon sa may likurang bahagi nito. Pinilit pa rin daw nitong gumapang pero dahil hirap nga siya sa pag-usad, nagkaroon ulit ng pagkakataon yung tatay ko para tagayin siya sa kanyang leg. Isang malakas na pag-ungol yung ginawa ng aswang na yon. Inakala pa nga ng tatay ko na tuluyan niyang nagawang patayin yon dahil hindi raw kaagad yung nakagalaw. Ngunit nang makita niyang muling sumubok yung aswang na makausad, minabuti niyang muli yung tagain. Galit na galit yung tatay ko noon at pinagtatagana ng ilang ulit yung nilalang. Hanggang sa mawari niyang naliligo na nga rin sa sarili nitong dugo yung nilalang na iyon. Upang hindi makatakas yon, kinuha nga ng aking ama yung lambat at pagkatapos ay pinulupot yon sa katawan ng nilalang. Alam niyang kapag sumikat na yung araw, ay babalik yon sa kanyang normal na anyo. At makikilala nga niya yon kung sino nga ba yung taong yon. Yun nga yung ginawa ng tatay ko noon at wala siyang naging pakialam kung kawawa man yung sitwasyon ng aswang na yon. Sinigurado niyang hindi ito makatakas nang sa ganon ay maabutan nga niya ito sa pagbabalik nito sa kanyang normal na anyo. Nakatayo lang yung tatay ko doon kahit hindi na gumagalaw yung nilalang. Pero syempre alam niyang buhay pa yon dahil bahagya pa rin daw yung umuungol na halatang hirap na rin.
Pero buhay pa yon. Walang balak na umalis doon yung tatay ko. Kung hindi lang sana biglang sumigaw yung nanay ko. Yun ay dahil naman meron kaming narinig na kaluskos sa may dingding. Meron ding umaangil doon na parang meron pang isang nilalang. Dahil doon, napatakbo yung tatay ko papasok sa loob ng bahay namin. Natatarantang napasigaw yung tatay ko noon. Balot ng dugo yung mga kamay nito. At yung hawak-hawak niyang itak ay balot na balot rin ng dugo. Humahangos ito. Nahalatang kinakabahan, lalo na sa mga nangyari. Pero nung tinignan nga namin yung bintana, wala namang kung ano doon. Inaamin ko noon na maging ako ay narinig ko rin yung pag-angil at yung mga kaluskos sa may dingding na parang kinakalmot yon ng kung anong nilalang. Kasabay po ng pagkataranta namin yon at paghahanap kung nasaan na nga ba yung aming naririnig, ay nakarinig naman kami ng ingay sa may likod ng bahay. Naloko na. Sambit na lang ng tatay ko noon nang marinig namin yung ingay, na para bang napagtanto na nga nito kung ano nga bang nangyari. Mabilis niyang dinampot yung flashlight noon at sabay kaming tatlo na napatakbo upang tignan kung ano nga bang nangyari sa may likod ng bahay. Nung ilawan po namin yon, laking gulat namin nang makitang wala na yung nilalang doon. Naroon pa rin yung lambat. Naroon din yung mga bahid ng dugo. Pero wala nang kung sino doon. At kasabay po nun, mula sa hindi kalayuan, may narinig kaming parang mabilis na tumatakbo. Nung ilawan po yun ng tatay ko, hindi na po namin naabutan yon. Galit na galit yung tatay ko noon na pinagtataga po nito yung mga puno ng saging sa may likod ng bahay. Ang alam lang namin noon, may tumulong doon sa naunang nilalang. Kaya niya nagawang makatakas. Yung parehong nilalang na kumakalmot sa dingding namin noong napasigaw yung nanay ko. Yun din malamang yung pumunta sa may likod ng bahay upang iligtas yung kanyang kasama. Sinamantala po nito yung pagkataranta namin sa loob ng bahay. Noong nagtaka kami kung bakit meron pang pangalawa. Kinaumagahan po nun, nakibalita po yung tatay ko. Pinuntahan niya yung sinabi kong bahay ng naturang matanda. At nagtaka po siya noon nung makitang merong pinaglalamayan doon. Nagtanong-tanong siya. At ayon nga sa kanyang nasagap na balita, namatay daw yung matandang babaeng nakatira doon. Totoo nga yung hinala kung nagbakasyon lang yung matandang yon doon. At kamag-anak lang talaga niya yung may-ari ng naturang bahay. Nagtanong yung tatay ko kung anong kinamatay, pero wala siyang nakuhang malinaw na sagot. Parang may tinatago rin daw yung kamag-anak ng naturang matanda tungkol sa pagkamatay nito. Bago umalis yung tatay ko doon, merong lumapit sa kanya na isang lalaki. Ang sabi raw nito, hinala raw nila ay aswang yung matandang babae, pati na rin yung asawa nito. Ayon pa sa kanila ay meron umanong nakakita. Madaling araw na raw yon at nagmamadali raw yung asawang lalaki ng babaeng namatay. Bit-bit raw nito yung babaeng namatay. Duguan na raw eh. At nagmamadali raw itong pumasok ng kanilang bahay. Kinaumagahan nga noon ay nabalitaan na lang nilang patay na yung babae. At niwala man lang daw masabi yung mga kamag-anak nito tungkol sa pagkamatay ng matanda na halatang meron nga silang tinatago. Hindi na raw umimik yung tatay ko noon at napatango na lang daw sa doon sa lalaking kanyang nakausap. Umalis na lang nga yung tatay ko noon, pero syempre alam niya na yung matandang namatay ay yung parehong aswang na kanyang pinagtataga. Dito ko na po ito tatapusin. Maraming salamat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Jude. Taga rito lang din sa Leyte. Ibabahagi ko lang sana sa inyo itong kwento ng aking ama.
at ng kanyang nakatatandang kapatid na nangyari noong mga binatilyo pa lamang silang dalawa. Itago na lang natin yung aking ama sa pangalang Tope at yung tsuhin ko naman ay tawagin nating Elmer. Nasa edad na 15 si tatay noon at 17 taong gulang naman si tito. Pareho silang tumigil sa kanilang pag-aaral dahil pinili nga nilang magtrabaho upang makatulong sa kanilang mga magulang. Lalo at napakahirap po ng buhay nila noon sa bukid. Sa ganoong edad, marami na silang napasukang trabaho na naging malaking tulong din sa kanila. Noon nga ay sa bayan nagtatrabaho yung dalawa at magkasama sila bilang tagabantay sa bigasan doon. Hindi lamang yun yung naging trabaho nila. Dahil kung minsan daw ay naghanap pa sila ng karagdagang trabaho na pwede nilang mapasukan. Dahil doon, madalas na gabi na nga sila kung umuwi sa kanilang bahay. Kaya minsan ay wala rin silang masakyan. Kaya't napipilitan silang maglakad pa uwi. Wala namang naging problema sa kanila. Dahil normal lang naman sa kanila yung bagay na yon. Lalo at magkasama rin naman sila at pareho ding lalaki. Dahil wala na rin silang magagawa gayong kailangan nga nilang tumulong sa kanilang mga magulang sa paghahanap buhay. At nang makapag-ipon upang makabalik silang dalawa sa kanilang pag-aaral. Sa buong panahon ng kanilang pagtatrabaho noon, wala silang naging kakatwang karanasan sa kanilang daan pa uwi. Kahit panatanging debateryang ilaw lamang yung nagsisilbing ilaw nila habang sila ay naglalakad pa uwi. Hindi rin nila naisip pa ang mga ganoong bagay dahil mas naisip nga nila ang magkaroon ng pera kaysa sa takot na magkaroon ng karanasan sa kanilang daan. Nagpatuloy sila at isang pagkakataon, mga bandang 9:00 daw yun ng gabi. Naglalakad sila pa uwi ng mga sandaling yon dahil wala na silang masakyan patungo sa aming baryo. Habang naglalakad ay nag-uusap pa raw silang dalawa. Ganon nga raw yung nangyayari nang sa hindi kalayuan ay may natanaw silang maliwanag na ilaw. Naisip nilang may tao ron, kaya't lalo nga nilang binilisan ang kanilang paglalakad upang sabayan yung naturang taong naroroon sa bahaging yon. Nang maabutan nga nila ito, hindi nga sila nagkamali dahil may nakita silang isang babae. Sa kanilang tansya ay nasa pagitan ng mga 30 hanggang 35 yung edad ng naturang babae. Nagulat pa nga ito noong lapitan nila at magsalita sila. Humingi naman ng pasensya yung tatay ko noon pati na rin si tito dahil nagulat nga nila yung babae. Tinanong nila ito kung saan nga ba ito patungo. Sasabay na lang daw sila at nang may makasama rin ito sa daan. Tinugunan naman ng ali yung kanilang tanong at napag-alaman nga nilang sa kabilang baryo pa nila nakatira yung ali. Tinanong nga ni tatay yung ali at nagpakilala sa kanila na si Aling Dina. Tinanong niya rin kung buntis ba ito, lalo at napansin nga niya na parang ganon nga. Napatango naman sa kanila yung ali, kaya't nabahala silang dalawa para rito. Sinabi pa nga ni tito kay Aling Dina na delikado para dito ang maglakad ng ganoong oras at wala pang kasama. Ayon naman sa ali, sanay na raw siyang maglakad pa uwi ng mga ganoong oras kahit pa na madilim din yung kanyang daan. Hindi naman daw ito natatakot kahit mag-isa lang ito at buntis pa dahil wala pa naman daw siyang naranasang kakaiba sa kanyang daan pa uwi. Hindi na lang nila tinanong pa noon yung ali kung saan nga ba ito nanggaling at sinamahan na lang nila ito sa paglalakad. Nang makarating na nga sina tatay at tito Elmer sa kanilang baryo, nagpaalam na rin sila sa ali. Nagpasalamat naman itong si Aling Dina sa kanila dahil sinamahan pa nga siya ng mga ito. Nagpatuloy din yung ali sa kanyang paglalakad.
Kaya tinanaw pa nga siya ni na tatay hanggang sa nawala na nga rin ito sa kanilang paningin. Umuwi na lamang silang dalawa noon upang makapagpahinga na rin. Nasundan pa nga yung mga gabing nakakasabay nila itong si Aling Dina sa paglalakad pa uwi. At dahil sa kuryosidad nilang dalawa, tinanong nga nila ito kung saan ba ito nanggaling at bakit mag-isa lang ito kung umuwi ng mga ganoong oras. Doon na nga nila napag-alaman na nagtatrabaho pala yung aling yon sa bayan. 4 na buwan pa lamang daw yung kanyang tiyan, kaya't minabuti pa niyang magtrabaho at nang makapag-ipon para sa kanyang panganganak. Hindi raw kasi siya pinanagutan ng ama ng kanyang tinadala, kaya todo kayod siya para sa kanyang sarili. Lalo at siya rin pala yung inaasahan ng kanyang ina na merong sakit. Dagdag pa nito, kaya siya lang yung mag-isang umuwi dahil wala naman siyang ibang kasama sa kanilang bahay. Maliban sa kanyang ina na nahihirapan na ring maglakad dahil sa karamdaman nito. Hindi na nakaimik noon sina tatay sa naging kwento sa kanila ni Aling Dina. Naawa pa nga sila dito dahil mas mahirap pala yung sitwasyon nito kumpara sa kanilang pamilya. Dahil nga naging madalas yung makasabay nila yung ale, naging malapit na rin yung loob ni na tatay at tito doon kay Aling Dina. Minsan pa nga ay hinahatid na lamang nila ito sa kanilang baryo nang masigurado nga nila na ligtas itong makauwi sa kanilang bahay, lalo na at buntis ito. Hanggang sa isang gabi nga noon, nasaktong magkasama na naman silang tatlo na naglalakad pa uwi. Habang nasa daan ay hindi nila maiwasan yung pag-iingay, lalo na at nagkukwentuhan nga at nagbibiruan sila. Nasa kalagitnaan daw sila ng kanilang paglalakad noong makaramdam ng pananakit ng kanyang tiyan si Aling Dina. Agad siyang inalalayan ni tatay at tinanong kung ano nga bang nararamdaman nito. Sinabi naman ni Aling Dina na biglang kumirot yung kanyang tiyan sa hindi raw niya malamang dahilan. Dahil doon, pinakiramdaman nga nila ang kanilang paligid habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakad. Nagtanong din sila sa ale kung ilang ulit na nga niyang naranasan yung ganoon. Tumugon naman ito na magtatatlong araw na rin daw niyang nararamdaman yung pagkirot ng kanyang tiyan, na hindi naman daw niya alam yung dahilan. Hindi naman alam ni tatay noon kung ano nga bang iisipin nila dahil wala naman siyang masyadong alam sa mga ganoong bagay. Subalit ng gabing yon, pakiramdam talaga nilang dalawa ni Tito Elmer ay may kakaiba sa kanilang paligid. Natahimik nga sila noong pakiramdam nila ay may nakasunod sa kanilang likuran. At sa tuwing lumilingon daw sila ay wala naman silang nakikitang ibang tao o kahit mga hayop man lang na posibleng nakasunod sa kanila. Hindi na lamang nila pinagtuunan ng pansin yung tungkol doon dahil naisip nilang baka dulot lamang yun ng pagod sa kanilang trabaho. Gayong wala rin ang mga reaksyon yung ali nung sabihin nila. Nagdaan nga yung mga araw noon, ngunit hindi na nga nila madalas na nakakasama itong si Aling Dina sa kanilang daan. Napaisip pa nga sila na baka mas nauuna na rin itong umuwi sa kanila. Dahil napagtanto na rin malamang ng kanyang pinagtatrabahuhan na delikado yung ganong oras sa pag-uwi ng ale. Halos magdadalawang linggo na rin daw nilang hindi nakakasabay noon si Aling Dina. Nang sa di nila inaasahan, may napansin raw silang asong may kulay itim at puti yung balahibo. Nakaupo raw ito doon at parang may inaabangan sa daan. Nagtaka nga silang dalawa dahil yun yung unang pagkakataon na nakita nila yung asong yon. Kakaiba daw yung laki nito pati na rin yung kulay kumpara sa ibang mga normal na aso na malimit nilang makita. Hanggang sandali raw na umihi yung tsuhin ko noon. At nang matapos na nga si Tito Elmer sa kanyang paghihi, hindi pa raw muna sila umalis sa kanilang kinaroroonan. Tinignan nga nila yung malaking aso at minatsyagan kung ano nga bang gagawin nito. Pero nangunot lamang yung kanilang noo nang lumipas yung halos 5 minuto at hindi man lang umaalis doon yung aso. At hindi rin daw masyadong gumagalaw.
Nakaupo lang daw ito at matyagang nag-aabang sa kung ano o sino man yung inaabangan ito doon sa bahaging yon. Nagkatinginan pa silang dalawa dahil bigla raw silang nakaramdam ng kakaibang kaba. May kung anong kutob daw sila ng mga sandaling yon na hindi talaga normal yung naturang aso. Ngunit nilalabanan lang daw nila yung kanilang kabang nararamdaman. Sinubukan nilang maglakad noon at saka inilawan din nila yung bahagi kung saan naroroon yung malaking asong yon. At nagulat sila nang saktong pagtama ng ilaw ay napalingon daw ito sa kanilang kinaroroonan. Saglit daw silang natulala ng mga sandaling yon dahil sa mapupulang mga mata ng aso na nakatingin sa kanila. Tila nanunuot daw yung pagtitig nito, kaya't natakot na rin si Tatay na baka kung ano nga yung gawin sa kanila ng hayop. Akala nila ay pupuntahan sila ng nasabing aso dahil tumayo daw ito sa kanyang pwesto. Ngunit nagulat sila nang mabilis raw itong tumakbo papalayo. Hindi na nga nila nasundan kung saan nagtungo yung nilalang. Ngunit tila nabunutan sila ng tinik ng mga sandaling yon. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad at hindi na nga rin nila naramdaman na may sumusunod sa kanila. Kaya hanggang sa makauwi sila sa kanilang bahay ay nakampante na rin yung dalawa. Nang mga sumunod na 3 gabi, hindi nila nakitang nakaabang yung malaking asong yon sa bahagi kung saan nga nila ito unang nakita. Inakala nilang nagkataon lamang yung gabing yon. Subalit ng ika-4 na gabi mula nang mangyari yun sa kanila, muli na naman nilang nakita yung dambuhalang hayop. Sa pagkakataong yon, ibang-iba yung kutob nilang dalawa dahil pakiramdam daw nila ay may inaabangan daw talaga ito noon. Ang hindi lang nila alam ay kung sino o ano ang inaabangan nito. Nakita raw sila ng malaking hayop, ngunit hindi man lang daw ito natinag. Nanatili lang itong nakaupo sa kanyang pwesto habang matalim yung tingin kina Tatay. Hindi raw nila alam kung ano nga ba yung kanilang gagawin dahil ramdam nilang nakasunod yung tingin sa kanila ng malaking asong yon. Nang lingunin nga nila, kitang-kita nila yung nagbabaga nitong mga mata. Dahil nagsisimula na rin silang manginig noon, nagpasya na lang silang tumakbo papalayo sa bahaging yon. Panay pa nga yung paglingon nila sa dambuhalang aso, ngunit hindi man lang ito umaalis sa kanyang kinaroroonan. Nakasunod pa rin yung tingin nito kina Tatay at Tito Elmer, at para bang nagbibigay ito ng hudyat na wag na siyang abalahin ng mga ito at magpatuloy lang sa kanilang pagtakbo. Nang makalayo na nga sila sa bahaging yon, doon lang din sila napatigil dahil hinihingal na rin sila. Saglit pa silang nagpahinga bago sila nagpatuloy sa kanilang paglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Nag-usapan pa nga nila yung malaking aso at kung ano nga ba yung pakay nito, kung bakit siya nakabang sa bahaging yon. Hindi na nga nakapagpigil noon yung tatay ko at nagwika na siya na masama yung kanyang kutob sa nilalang na yon. Maging si Tito Elmer ay ganoon din pala yung nararamdaman. Sumagi pa nga sa isipan ng aking ama yung nilalang na aswang, kaya't nagkatinginan talaga sila ni Tito. At nang makarating na nga sila sa kanilang bahay, nagbihis lang sila at nagpahinga dahil pagod nga sila sa kanilang pagtatrabaho, kaya't nakatulog naman agad silang dalawa. Kinaumagahan noon nang magising nga si Tatay at Tito, at sinabi nga nila sa kanilang ama yung kanilang mga naranasan sa malaking aso. Napamura pa nga yung kanilang ama dahil sa kanilang naging kwento rito. Nang tanungin nga nila kung bakit, ay nagulat sila sa naging tugon ng kanilang ama. Ayon daw kasi rito, posibleng aswang daw yung malaking aso na kanilang nakita. Dagdag pa nga ng kanilang ama, posible ring may inaabangan ito roon na nais niyang biktimahin. Bunsod ng sinabi ng ama nila sa kanila, naisip nila si Aling Dina. Hindi kasi sila sigurado kung dumadaan pa roon yung ginang, kaya't nabahala sila para sa ali. Nais man nilang alamin kung ano nga bang kalagayan ng ali noon
Ngunit sakto rin ang araw na iyon na may bisita sila at nagkukwento ito. Hindi inaasahan ni na Tatay at Tito Elmer yung hatid nitong balita. Nagulat na lamang sila nang sabihin ito nang umaga ring yon na natagpuan umano yung isang katawan ng babae sa daanan. Noong una, akala nila ay ginahasa raw ito noon, pero mas sobra pa roon yung kanilang nadiskubre. Meron daw kasi itong malaking sugat sa kanyang tiyan. Parang may mga kalmot din sa ibang bahagi ng katawan. At ayon pa nga sa mga nakilala, ay buntis daw ito at nagngangalan daw na Tina. Pero yung pinagtataka nila, wala na raw laman yung tiyan nito. Wala na raw doon yung sanggol. Kahit yung ibang lamang loob daw, ay nawawala rin. Naanimoy nalantakan o parang kinuha ng kung anong mabangis na hayop. Ayon pa nga raw sa mga taong nakakita, mukhang talagang inaabangan daw yung buntis sa daan para biktimahin ito. Pagkarinig nga ni na Tatay ng kwento ng lalaki, napaiyak na lang po yung dalawa. Alam na rin kasi nila na yung dinang sinasabi ng nagkuwento ay walang iba kundi yung alin na madalas nilang makasabay sa kanilang daan pa uwi. Nagsisi nga yung dalawa noon dahil sana ay meron silang nagawa kung talagang pinursige lang nila napuntahan yung babaeng yon para balaan tungkol doon sa malaking asong nakaabang palagi sa daan. Talagang naawa po sila noon sa sinapit ng ali. Hindi nila akalaing mangyari yon sa kanya. Naisip pa nga nila na kung sana'y kasabay pa rin nila ito sa kanyang pag-uwi. Marahil naprotektahan nila ito mula sa malaking asong yon na hinala nilang may gawa ng bagay na nangyari kay Aling Dina. Simula naman po noon, hindi na raw nila nakita pang muli yung malaking aso na nakaabang sa kanilang daan. Sa ngayon, hindi na po dinadaanan yung bahaging yon ng aming baryo. May ibang naging ruta na siguradong walang aabang na malaking aso dahil marami na ring kabahayan at meron na ring mga ilaw. Pero hindi po nila malilimutan yung kanilang naging karanasang yon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Leo. Medyo may katandaan na rin po ngayon. Nangyari po itong kwento ko na ito, mga 30 anyos na rin po siguro yung nakakaraan. Sobrang tagal na rin po. At nangyari pa po ito noong nakatira pa po ako sa Leyte. Hindi ko na po sasabihin pa kung saan mismo. Nag-iingat rin po ako at baka makilala pa po ako. Yung mga pangalan po palang gagamitin ko dito ay hindi rin po tunay na mga pangalan. Ang tatay ko po noon ay isang manghihilot. Hindi po yung nagpapaanak Yun po bang nanggagamot ng mga nabalian o mga merong may sakit sa katawan na kayang maibsan ng hilot. Mga ganon po. Parang sa baryo po namin noon, kapag may bata pong nadisgrasya, halimbawa nahulog sa puno, at nagkaproblema po sa buto, halimbawa nawala po sa tamang posisyon, yung tatay ko po agad yung tinatawag. Maliit lang po yung baryo namin kaya lahat po ng mga tao magkakilala lang din po. Yung iba nga po magkakamag-anak lang din po. Tahimik po yung baryo namin. Pero dahil medyo liblib po ito, kaya hindi po maiwasan noon na meron pong kung ano-anong mga kwento na nadidikit po sa baryo namin. Kesyo, paborito daw pong dayuhin ng mga aswang. At marami na rin daw po mismong aswang sa baryo namin. Kami naman po ni tatay ay hindi talaga naniniwala doon. Ang sabi po noon ni tatay, maniniwala lang daw siya kapag siya na mismo yung nakakita. Kaya yun rin po yung pinaninindigan ko noong araw. Isang araw, meron pong pumunta sa bahay namin noon. Magpapahilot daw dahil masakit daw yung likod. Isa po yung matanda na kababaryo din po namin. Pinapasok naman po agad ni tatay para masimulan po niya. Mamasahihin lang po niya yon.
Nagkataon po noon na nandun po yung tito ko. Yung tito Romel ko po ay parang kabaliktaran po ng tatay ko. Siya po yung tipong naniniwala talaga sa mga aswang. At meron din po itong mga nalalaman sa mga aswang at sa mga pangontra po dito. Hindi nga po tulad ng tatay ko na hindi talaga naniniwala. Kaya madalas po silang nagkakaroon ng diskusyon kapag tungkol po sa mga aswang yung pinag-uusapan. Nakaupo lang po kami ni tito noon at nagkakape sa may kusina. Nung pumasok na po yung matanda, bigla pong tumabi sa akin mismo yung tito ko. Ang sabi po nito, "Leo, mukhang ito na yung tamang pagkakataon para mapaniwala ka sa mga sinasabi ko ah." Bungad pa po nito. "Ano? Bakit naman po tito?" Tanong ko naman sa kanya. "Alam mo, yang matandang pumunta dito na magpapahilot sa tatay mo, si Aling Doray, alam ko ang lihim niyan. Isa yang aswang. Hindi nga natin alam, baka dahil buntis yang nanay mo, kaya pumunta yan dito." "Asa na nga ba yung nanay mo?" Tanong pa po ni tito noon dahil buntis po talaga yung nanay ko noon. Sabi ko naman ay nagpapahinga lang po si nanay sa kwarto. Ang sabi ni tito, sabihan ko daw yung nanay ko na wag munang lumabas ng kwarto. Si nanay po kasi at si tito Romel yung magkapatid talaga. Bale, bayaw po niya si tatay. Kahit hindi po ako naniniwala ay ginawa ko pa rin po yon, lalo at inutusan nga po ako ng tito ko. Sinabihan ko nga po si nanay na wag munang lumabas ng kwarto dahil nandun nga si Aling Doray na ayon kay tito ay isa nga pong aswang. Ang sabi po ni tito sa akin noon, patutunayan daw po niya. Siyempre ako naman, gusto ko pong makita kung ano ang kanyang gagawin. Nagulat po ako nang may inilabas po si tito na parang maliit na libro. May mga nakasulat po doon. Ang sabi niya sa akin, uusalin daw niya yung ibang orasyon doon at titignan kung anong mangyayari doon kay Aling Doray. Pero bago po yung ginawa ng tito ko, pinakuha po niya ako ng walis tingting at inilagay po niya yon ng pabaliktad sa gilid po mismo ng pinto namin. Hindi ko po alam kung bakit ginawa yon ng tito ko. Pero nakaupo lang po kami doon at nagsimula na po siyang mag-usal ng mga orasyon na nakasulat po doon sa maliit niyang libro. Ilang sandali lang po, nagulat po ako noon nang magsimula na pong magkaroon ng reaksyon doon sa matandang si Aling Doray. Habang minamasahe po ni tatay yung kanyang likod, bigla na lang po itong nagreklamo na parang napakainit daw. Samantalang hindi po talaga mainit ng araw na iyon. Ilang sandali pa ay tumatagaktak na po yung pawis ng matanda. At bigla po itong napatingin doon sa direksyon po namin. Ang sama po ng tingin nito sa tito ko nang makita po nitong may kung ano itong binabasa doon sa libro. Tandaan po natin na hindi porkit kaya mong basahin yung mga salitang Latin doon sa libro ay kaya mo na ring ilabas ang epekto nun sa isang aswang. Hindi po ganun yon. Ang sabi po ni tito, kung wala ka raw talagang alam at hindi buo yung loob mo, hindi ka makakagamit ng buhay na salita. Dahil hindi raw po yun kakayanin ng katawan mo. Hindi ko alam kung totoo syempre, pero ayoko pong subukan. May preparasyon daw kasi muna para sa mga ganon. Tuloy po tayo. Nung patuloy pong nag-uusal yung tito ko ng orasyon na ayon sa kanya ay pangtaboy lang daw po na orasyon, bigla pong nagsabi yung matanda na hindi na raw po niya kaya at aalis na lang daw po siya. Nagtaka po yung tatay ko noon at napatingin sa amin. Pero tumayo na po yung matanda at nagpaalalay sa kanyang anak palabas. Kasama po kasi nito yung kanyang anak dahil uugod-ugod na nga po yung matanda.
Pero nung malapit na po sila sa pinto, bigla pong tumigil yung matanda. Natigilan po siya habang nakatingin doon sa walis tingting na nilagay po ng tito ko sa may pinto. Nakatayo po yung walis po na yon ng pabaliktad. Bigla pong napaupo ulit yung matanda na parang ayaw po nitong lumabas. Nakita ko po talaga yung ngiti po ng tito ko noon. Sabi ko naman sa'yo, hindi makakalabas yung matanda na yan hanggat hindi ko baliktarin yung walis. Sabi pa po ni tito noon. Aling Doray, akala ko po ba uuwi na po kayo? Wika pa po ng tito ko noon habang nagpapawis na po yung matanda. Kahit yung tatay ko po noon nagsimula na pong magtaka sa mga ikinikilos po ng matanda. May ibinulong po yung matanda sa kanyang anak. Tapos, tumayo po yung kanyang anak na babae at akmang kukunin po sana yung walis sa may pinto. Pero agad na pong nagsalita si tito. Teka, kahit tanggalin pa po yan ng anak mo, hindi ka pa rin po makakalabas dito. Dahil ako lang po dapat yung magbaliktad ng walis. Alam niyo po, Aling Doray, na bago po yan gumana sa inyo, dapat kargahan ko rin po ng konting orasyon pagkatapos kong ilagay ng pabaliktad yung walis tingting sa pinto. Hindi po kayo makalabas, no? Dahil isa kang aswang. Direktang paratang pa po noon ng tito ko, na ikinagalit po ng matanda at ng anak nito syempre. Pero hinamon po siya ni tito kung kaya ba talaga niyang lumabas ng bahay at wala pong nagawa yung matanda. Doon na po ako bumilib kay tito noon na totoo nga po talaga na meron siyang alam ng mga orasyon at totoo ngang merong aswang. Base doon sa mga nangyayari. Sino bang pinunta nyo dito? Yung ate kong buntis, tama? Wika pa po ni tito sa matanda na noon ay nakayuko na lang po at hindi na sumasagot. Na parang inamin na rin po niya na totoo po yung lahat ng mga sinasabi ni tito. Alam mo, Bayaw, itong sinasabi ko sa'yo, na ingatan mo yung ate ko. Maraming aswang dito. Gaya na lang nitong si Aling Doray. Kung nagkataong wala ako dito, baka pasimple ng mga aswang sa ate ko yung matandang ito. Sabi pa nga po ng tito ko sa tatay ko na noon ay hindi rin po alam ang nangyayari. Pagkatapos po nun ay naglakad po si tito papunta sa pinto at siya nga po mismo yung nagbaliktad ng walis. Sabay sabi po niya doon sa matanda at sa anak nito na umalis na sila doon sa bahay namin. Nung ginawa po yun ng tito ko, dali-dali pong tumayo si Aling Doray at naglakad na nga po ito palabas. Ni hindi na nga po ito nagpaalalay sa kanyang anak sa paglalakad. Lumingon pa po si Aling Doray noon at kitang-kita ko po yung tingin nito sa tito ko. Nahalatang napahiya na nga po siya at nabuking pa siya sa kanyang pag-aswang. Galit na galit po yung matanda noon. Pagkaalis po nila, lumabas na nga po ng kwarto yung nanay ko. Binalaan nga po kami ng tito ko noon na mag-ingat po doon sa matanda. Yun po yung unang pagkakataon na nakita ko po yung tatay ko na naniwala na nga po sa aswang. Kinagabihan po mismo niyan, doon po natulog si tito. Ang sabi po niya, baka bumalik pa daw po yung matanda. Bagay na talagang nangyari nga po. Dahil mga bandang 11:00 po ng gabi, napabangon po si tito dahil may naririnig po kaming kakaibang huni ng ibon noon. Parang yung tito ko lang po yung nag-e-enjoy sa mga gano'n noon. Nakangiti po kasi ito ng mga oras po na yon. Kumuha po siya ng itak at hinasa po niya yon ng hinasa sa loob po mismo ng bahay namin. Ang sabi po niya, isa raw po yon sa pinaka-epektibong paraan kung nais mong galitin ng isang aswang na alam mong nasa paligid lang. Sa talas daw po kasi ng kanilang mga pandinig, sa tuwing nakakarinig sila ng mga hinahasang itak, nagagalit daw po yung mga ito ng sobra dahil masakit daw po yon sa kanilang tenga.
Nung gawin po yun ni Tito, talagang narinig na po namin noong merong paikot-ikot sa itaas po ng bubong namin. Hanggang sa meron nga pong bigla ang lumapag. Doon na po nagsimulang mag-usal ulit ng orasyon ang tito ko. Yung tatay ko naman po noon ay kumuha na rin po ng itak. Yung kusina po namin noon, hindi pa po sementado. Lupa pa po yung sahig doon banda. Sinabihan po noon ni tito yung tatay ko na itarak niya muna sa lupa yung kanyang itak. Ganun daw dapat yung ginagawa para kapag nakataga ka daw ng isang aswang, siguradong iindahin daw nila. Hindi daw po siguro alam ng aswang na nandoon natulog si tito ng gabing yon. Nung binuksan na po ni tata yung pinto at akmang lalabas na po sila ng bahay, habang patuloy na nag-uusal ng orasyon si tito, unang hakbang pa lang po nila palabas, narinig na po namin mula sa bubong na may bigla pong lumipad pa itaas. Sabay napakalakas po na huni ng wakwak yung aming narinig. Yun bang tipo na parang natakot kaya agad po yung tumakas. Ang sabi po ni tito noon, nung maramdaman daw po siguro ng aswang na nandoon nga po si tito at umiipekto na rin sa kanya yung orasyon, bigla raw itong nakaramdam ng takot kaya tumakas ito agad. Ang sabi pa po ni tito, kaunting oras pa raw at malalaglag lang daw na parang ibong naputulan ng pakpak ang aswang na yon kapag napuruhan na siya ng orasyon. Ayon kay tito, yung mga buhay daw talaga na salita yung pinakakinatatakutan ng mga aswang. Dahil sa mga buhay daw na salita, wala talagang laban ng isang mahinang aswang gaya ni Aling Doray. Simula po nang mangyari yon, kahit nga po anino ng matanda, hindi po namin nakikitang nagagawi doon. May mga nakaalam din pong kapitbahay sa mga nangyari. Kaya kumalat po lalo yung tungkol sa matanda. Nang mangyari po yon, marami na pong gustong magpagamot sa tito ko pero hindi po talaga ito nang gagamot. Tutulong daw po siya sa abot ng kanyang makakaya. Pero hanggang doon lang daw po yon. Dito na rin po nagtatapos itong kwento ko po na ito. At salamat po talaga ng marami kong mapili. Noong kabataan ko po, talagang mahilig po akong makipagbarkada sa kung kani-kanino. Dahil miyembro rin po ako ng isang fraternity noon. Talagang marami po akong barkada at mga nakikilalang mga tao araw-araw. Madalas po akong umangkas sa motor ng pinsan ko dahil pareho po kaming miyembro ng iisang fraternity. At dahil meron po siyang motor kung saan-saan po talaga kami pumupunta, na halos hindi na po ako umuwi sa sarili naming bahay. Nga pala, tawagin niyo nga po pala akong Michael. At si Buboy naman po ang pinsan ko. Siyempre, hindi po namin mga tunay na pangalan yan. Meron po kaming initiation noon sa mga bagong miyembro. Ilang hampas din po ng 2x2 bago ka maging ganap na miyembro ng frat po namin. Hindi po ito rehistradong fraternity ha. Kung baga yung mga pangkalye-kalye lang po na grupo. Parehas po kaming 16 na taong gulang noon ng pinsan ko. At pareho rin po kaming nag-aaral pa rin sa kabila ng mga kalokohan po namin. Siyempre, gusto pa rin po naming magtapos noon. Medyo na-delay lang po pero pareho naman po kaming nakapagtapos at meron na po kaming trabahong maayos ngayon. Sa tuwing may initiation po ng mga bagong miyembro, madalas po naming ganapin yon sa mga malayong baryo. Siyempre, para tagupo. Marami na rin po kasing hinuhuli noon dahil sa mga ganong aktibidad. Lalo at meron pong mga namatay na po noon dahil sa mga fraternity na nasobrahan po sa bugbog, na ikinamatay po ng ilang mga minalas na gusto lang naman po sanang sumali.
Pero hindi po yon galing sa grupo namin. Nga pala, taga Mindanao po ako pero hindi ko na po sasabihin kung anong probinsya. Dahil mas komportable po akong wag na lang pong banggitin pa. Nangyari po ang lahat ng ito nang meron pong magkapatid na sumali po sa grupo namin. Itago na lang po natin sila sa pangalang Abel at Arnel. Magkapatid po sila. Hindi po sila kambal pero talagang magkamukhang magkamukha po. Mas matanda po si Arnel. Sila po talaga ang naalala ko dahil sa pagsali po nila, nagsimula ang kababalaghan sa kwento kong ito. Sa mga hindi po pala nakakaalam, yung sinasabi ko pong initiation ay parang seremonya pong ginagawa kapag may bagong miyembro po na papasok sa isang fraternity. Kung baga, kailangan po nilang pumasa muna doon bago sila ipasok sa grupo. Naalala ko pong doon sa baryo ng magkapatid na Arnel at Abel, ginanap namin ang initiation ng gabing yon. Ginawa po namin yon sa isang abandonadong gusali. At iilan lamang po kami doon. 8 lang po yata kami kung tama ang pagkakaalala ko. 4 po kami na miyembro na at 4 rin po na gustong pumasok. Kasama na po roon sila Arnel at Abel. Mabilis lang naman po sana yon. At hindi naman po sana namin sila bubugbugin talaga. Pero yung pinsan ko po kasi ay nagkataon po na nakainom po ng gabing yon. Sobrang tagal na panahon na po nang mangyari ito ah. Medyo pinatikim po muna ni pinsan noon yung magkapatid. Pinaluhod po niya at tinadyak-tadyakan po muna sa mukha. Pero matibay rin po talaga yung magkapatid. Pinigilan ko na po si pinsan noon dahil duga na po ang kanilang mga mukha. At doon na po namin dineklara na pasok na sila. Pagkatapos po naming sabihin yon, may bigla po kaming narinig na pag-angil ng parang mabangis na hayop doon po mismo sa labas ng gusaling yon. Nagulat po kami noon, lalo po nang biglang mapatayo si Arnel at Abel nang marinig po nila yon. Talagang tuloy-tuloy po yung naririnig namin na yon, na alam po talaga naming merong kung ano doon sa labas. Yung gusali nga po pala na yon, parang isang lumang planta po, nasira-sira na rin po at nabaklas na rin po talaga ang mga bubong. Yung tipong parang inabandona na po talaga ng matagal. Lalo at liblib nga rin po yon na baryo. Hindi ko po talaga makakalimutan na ilang sandali pa po ay meron pong biglang lumapag noon na parang isang malaking ibon. Pero hindi po klaro sa amin dahil madilim. Tapos, agad rin naman po yung lumipad. Ang pinagtataka ko po noon, palingon-lingon po ang magkapatid noon at paulit-ulit po nilang sinigaw na ayos lang naman sila, na parang may kung ano po sa labas ng gusali na kinakausap po ng magkapatid. Pero ang totoo ay hindi po sila okay ng panahon na yon. Dahil talagang nabugbog nga po silang magkapatid noon. Ang sa isip ko po noon, baka dahil sa natikman nilang bugbog, kaya kung ano-ano ang kanilang pinagsasabi. Lalo at kakaiba nga naman talaga ang ibon na nakita po naming lumapag doon po banda sa bubong na sira-sira na nga rin po. Nagalit po talaga kami kay pinsan noon sa ginawa niya sa magkapatid. Pero binaliwala lang naman po namin yung nakita po naming malaking ibon. Dahil agad din naman po yung lumipad at buong akala po namin ay kung anong ibon lang po yon. Sino ba naman ang mag-iisip ng kung ano sa ganong pagkakataon noon? Dahil po sa nangyari, pinaalis na po namin ang iba noon at itinira po namin ang magkapatid
para lang pag-usapan ang tungkol sa nangyari. Dahil hindi nga naman tama ang ginawang initiation sa kanila. Umalis na rin po ang dalawa naming kasama. Kaya kami na lang po ni pinsan at ang magkapatid ang natira po doon sa gusali. Nagulat po kami noon nang paulit-ulit pong sabihin ng magkapatid na mag-ingat raw kami pauwi. Ang sabi pa po ni Abel noon, hindi raw sila galit sa amin pero mukhang sinundan daw sila ng kanilang lolo. Tinanong po namin kung nasaan ang lolo nila pero wala naman po silang masagot. Medyo sinisiko pa po noon ni Arnel ang kanyang kapatid na si Abel na parang ayaw po nitong magsalita ang kanyang nakababatang kapatid. Halata po kasi na nagalit po si Arnel sa nangyari. Habang yung kapatid naman po niya ay parang mabait at masaya lang po na nakapasa na sila sa aming grupo. Nagtinginan lang po kami ni pinsan na talagang nalilito po kami sa kanilang mga pinagsasabi. Sabay pinauwi na po namin ang dalawa. Taga doon naman po talaga sila sa baryo po na iyon. Pero hindi na po talaga nawala ang aking pagtataka nung sabihin po ni Abel sa kanyang kuya, "Kuya, ihatid na lang kaya natin sila. Kilala mo naman si Lolo. Alam kong nandyan lang siya. Nakita mo naman kanina yung nasa bubong, di ba?" Sabi pa po nito na medyo mahina pa ang boses na parang ayaw po nitong marinig namin. Tapos lumabas na po sila sa gusaling yon. Agad po namin silang sinundan sa kanilang paglabas dahil nagtataka na nga po kami sa kanilang mga ikinikilos. "Ano ba talagang pinagsasabi nyo?" Tanong ko po noon pagkalabas po namin. Pero bago pa man po sila makasagot, bigla pong may nagsalita na boses ng isang matanda. Ang sabi po nito, "Nakita ko ang ginawa ninyo sa aking mga apo. Buti na lang at sumunod ako dito." Galit po nitong sabi. At bago pa man po namin makita ang itsura nito, napatras po ako noon nang bigla po nitong sinunggaban ng pinsan ko at agaran pong sinakal. Sa harap ko po mismo yon. At matandang-matanda na po pala ang lalaki po na yon. Yung tipong hindi mo po aakalaing makakagawa ng ganong bagay. Sandali po akong hindi nakagalaw noon dahil sa unang tingin ko pa lang po sa matanda, alam ko na pong merong mali. Yung mukha po kasi nito ay talagang kakaiba po. Yung mga ugat po nito sa kanyang mukha at sa kanyang leeg, parang naglalakihan pong mga uod. Yung tipong parang puputok na po dahil po sa kanyang galit. At yung kuko po nito, mas mahaba at matulis po kaysa sa normal. Nauna pa pong kumilos noon sila Arnel at si Abel. Agad po nilang niyakap yung matanda at pilit po nilang inialis ang pagkakasakal nito sa pinsan ko. Habang niyayakap po nila at nagpupumiglas po yung pinsan ko sa pagkakasakal sa kanya ng matanda, tinangka po nitong kagatin ng pinsan ko sa leg. Kitang-kita ko po yung mga pangil na halos sabuti na po talaga ang leg ng pinsan ko. Kung hindi lang po ito pinipigilan ng magkapatid. Tinatawag po nila yung lolo. Nang makita ko pong hindi na po makahinga ang pinsan ko, dinampot ko po agad ang 2x2 na ginamit po namin sa initiation ng gabing yon. At talagang ihahampas ko po sana sa ulo ng matanda dahil sobrang nakakatakot po talaga ang itsura nun. Pero nakiusap naman po ang magkapatid na wag ko raw gagawin yon. Kaya ang ginawa ko po, yung kamay po nitong nakasakal sa pinsan ko, yung una ko pong pinalo ng buong lakas gamit ang 2x2. Medyo ininda po niya yon
At dahil po sa emosyon ko at nararamdamang galit, sinundan ko pa po yon sa kanang paa nito. Medyo malakas po ang pagkakapalo ko noon. Dahil po doon, medyo ininda po niya yon at nabitawan niya po ang pinsan ko. Doon na rin po siya hinila patumba sa lupa ng magkapatid at niyakap po nila ito pareho. Ang sabi po noon ni Abel, magmadali na raw kaming tumakas sa kayang motor at sila na raw ang bahala sa kanilang lolo. Sabay dinaganan po nila ang kanilang lolo habang nagmamakaawa po silang dalawa na kumalma na po ito. Parang hayop po yung nag-aangil na talagang mapapatakbo ka po kapag nakita mo yon. Sa punto po na yon, tinulungan ko na po ang pinsan ko na tumayo. Sabay sumakay na po kami sa motor niya at mabilis ko po yung pinaharurot. Kulang na lang po noon paliparin ko na po yung motor. At hindi ko po talaga maintindihan noon kung ano bang nangyari. Sobrang bilis po ng pangyayari. Naririnig pa rin po naming sumisigaw pa rin po noon yung matanda po na iyon habang palayo na po kami. Sa totoo lang, Sir Dan, kahit miyembro ako ng frat, yun pa lang po ang kauna-unahang pagkakataon na meron po akong pinalong matanda ng ganon. Pero sa totoo lang, hindi po talaga tao yon. Kahit anong isip po ang gawin ko, kung binabalik-balikan ko po ang nakita ko, kinikilabutan pa rin po ako sa itsura ng matanda. Tumigil lang po kami noon nung nasa parte na po kaming marami ng mga tao. May kaunting sugat po sa leeg noon ng pinsan ko. Sa totoo lang po, kung umatake po ang aswang na yon ng patraydor at halimbawang nasaan yung hayop po, baka hindi na po nakaligtas ang pinsan ko. Simula po ng araw na yon, hindi na po naming nakita pang muli ang magkapatid po na yon. Ang sabi ko po noon sa mga kagrupo namin ay hayaan na lang po namin ang magkapatid. Pero hindi po talaga namin sinabi ng pinsan ko ang totoong nangyari dahil sa katunayan po, utang pa rin po namin sa magkapatid kung bakit po kami nakatakas ng gabing yon. Kung sabihin po kasi namin, alam ko rin pong pagtatawanan lang po kami. O baka hamunin pa po nila, napuntahan po namin para makita rin nila mismo. Mas pipiliin na lang po naming makipagbasag ulo kaysa maranasan pa po ulit yon. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Salamat po. Magandang araw po sa iyo at sa lahat ng masugid mong tagapakinig. Tawagin niyo po akong Banjo, 31 at tubong Bicol. Pero noong maganap po ito ay nakatira kami sa Maynila. Narito po ako sa channel ninyo upang magbahagi sa inyo ng isang kwento na mahirap paniwalaan ngunit tunay na naganap sa isa sa mga naging pasyente ko noong magtrabaho nga ako sa Home for the Aged. Naganap po yung kwento kong ito noong taong 2014. Bali sa 5 magkakapatid. Ako nga po yung bunso at halos lahat ng mga kapatid kong nakatatanda sa akin ay may kanya-kanya na ring pamilya, kaya naman ako nga yung kasama ni mama at papa sa bahay na siyang nag-aalaga rin po sa kanila. Plano kong magtrabaho abroad una pa lang dahil pangarap kong makarating sa iba't ibang bansa. Maswerte naman akong makontak ni Tita Nessie na isang caregiver sa Canada. Matandang dalaga po ito at parang ako nga yung tumatayo niyang anak-anakan, kaya naman ako din yung napipisil niyang papalit sa kanya sapagkat in demand nga yung lalaking caregiver sa abroad, lalo na nga sa Canada. Ayon pa dito ay malaki daw yung sahod ng ganong propesyon. Talagang sapat para makaipon para sa aking pamilya ay mama at papa na pareho na ngang tumatanda.
Matapos yung lahat ng paghahanda ko ay pinakuha nga ako ni Tita Nese ng kursong may kinalaman sa caregiving noon para sa elderly people. Maswerte ko po yung natapos ng mabilis pero hindi pa pala dahil kailangan pa raw naming maghanap ng lugar na kung saan kami pwedeng mag-OJT para ma-apply nga yung aming mga natutunan. Mga 1 year nga raw yung kailangan na karanasan, sabi ng kumpanya ni Tita Nessie. Dahil sa patok at medyo kainitan nga ng profesyong ito ay medyo mahirap nang makapaghanap ng home for the aged na tumatanggap ng lalaking caregiver. Kung sa ibang bansa nga ay in demand yung lalaki. Pero kabaliktaran po dito yung sa Pilipinas dahil babae po yung kanilang gusto. Marami daw kasing matatanda na mahiyain kapag lalaki yung kanilang magiging nurse. Ngunit kahit na ganito nga ay matyaga pa rin akong naghahanap noon. Isang kabatch ko sa training yung nagalok sa akin noon kung gusto ko raw bang sumama sa kanya sa probinsya nila dahil meron daw doong bahay kalinga. Ayaw ko man na umalis sa amin noon ay napilitan nga ako dahil kinakailangan ko itong matapos. Di bali na, 1 taon lang naman at makakalipad na nga ako sa Canada. Nanghihinayang ko pang bulong sa aking sarili noon. Parting Sorsogon nga yung lugar naming napuntahan at hindi ko na lang siguro papangalanan yung eksaktong lugar. Papunta kami sa lugar na tinutukoy ni Berhel, yung kaibigan ko. Kaya inabot nga kami noon ng siyam-siyam dahil hindi ko rin inakalang ganun nga kalayo yung lugar na aming pupuntahan. Halos nalagpasan na nga namin yung lugar ng mga kaanak ni Papa at Mama sa layo ng bahay kalinga. Bagaman liblib nga yung lugar ay medyo matao naman po ito dahil sa may sentro naman po nito nakalagak yung bahay kalinga. Ni-interview po kami noon ng head at nakapasa naman po kaming dalawa ng walang kahirap-hirap. Kaya naman ganoon na lamang yung tuwa namin dahil sa wakas ay matutupad na rin yung aming pangarap. Bed spacer lang po yung tinira namin ni Berhel noon dahil ito pa lang yung kaya ng pera namin. Pero plano rin po namin noon na kumuha ng bahay na mauupahan. Kapag stable na at medyo okay naman yung kita. Sa totoo lang, mahirap pong makisama kung kani-kanino. Unang araw ko pa lang sa bahay kalinga ay marami na agad akong na-encounter na mga matatanda doon. Maramihan sa kanila ay nag-uulyanin na habang yung iba naman ay unti-unti nang nilalamon ng karamdaman at katandaan. Sa lahat ng mga matatanda sa bahay kalinga na yon ay may nag-iisang matanda yung nakapukaw sa aking atensyon at itago na lang po natin siya sa pangalang Lola Binang. Bukod dangay lang po kasi ito sa lahat na hindi nakikipaghalubilo, nakikipag-usap man lamang sa ibang naroong matatanda tulad nito. Kung minsan ay nakikita ko naman siya sa balkonahe at nakaupo lang sa isang tumba-tumba habang nakatingin sa mapunong bahagi sa labas. Ayon nga sa mga ate at kuya namin, na naunang nakakilala sa matanda ay biktima raw ito ng pang-aabuso noong maganap nga yung 2nd digmaang pandaigdig. Base daw sa background check nila sa matanda, napag-alaman nilang pinatay daw ng 2 Hapon yung nobyo nito sa kanyang harapan bago nga siya pinagsamantalahan. Kaya naman daw mula nung mangyari yon ay hindi na nga naging normal yung buhay nitong si Lola Binang dahil parati na raw siyang iyak lang ng iyak. Tulala rin at walang kakibu-kibo na kahit yung mismong pamilya ay tila ba wala ng bilang sa kanya. Dahil sa ganitong sitwasyon ng matanda, napilitan na nga yung mga kaanak niya na ipasok na lang siya sa bahay kalinga dahil hindi na raw napakikinabangan sa bahay at dagdag lamang daw ng sakit ng ulo. Lalo na't wala naman siyang pinakikinggan sa kanila. Subok naman po yung tibay ng dibdib ko, Sir Dan. Pero noong marinig ko nga yung malungkot na kwento ng matanda, ay talagang naawa po ako dito. Isang gabi habang nasa kasarapan nga ng pagtulog, sa hindi ko alam na bagay kung bakit nga ako nagising noon ng alanganing oras. Nagpalingalinga nga ako at kinuha yung cellphone ko upang tignan yung oras noon. Nasa 45 minutos na po yung nakalagpas sa 11:00. Papungas-pungas po ako noon nang silipin ko nga yung kama ni Berhel at napansin kong wala nga siya doon at marahil ay gumamit nga ng banyo upang magbawas o uminom ng tubig sa may kusina. Babalik na sana ako sa pagtulog nang mapadako nga yung tingin ko sa aking paanan. Wala naman akong nakitang kung ano doon hanggang sa bigla akong mapansin na may 2 tila ba bumbilyang maliit na umiilaw ng kulay pula. Dali-dali akong bumangon upang sipatin kung ano nga ba yon. At halos mawala nga ako sa aking katinuan nung yung tila mga maliit na bumbilyang yon ay pares pala ng mga mata ng isang maitim na nilalang.
Dahil sa nakapatay nga yung ilaw at madilim yung kwarto, wala akong makita at hindi sigurado sa kung ano nga ba yon. Matinding takot at sindak yung aking naramdaman ng mga sandaling yon. Sinubukan kong sumigaw. Ngunit katakataka naman na walang lumalabas na tunog sa aking bibig. Na para bang ako ay napipi. Lumukso-lukso ng tila ba sa palaka yung maitim na nilalang. Palapit sa akin. Kaya naman lalo nga ako nataranta dahil hindi ko alam yung gagawin ng mga sandaling yon. Kung saan nga ba dadaan upang makatakas. O kung ano nga ba yung gagawin ko. Ilang hakbang na lamang yung layo ng nilalang sa akin noon. Nang hindi ko sinasadyang matapig yung babasagin kong baso. At mahulog nga ito sa lapag. Dahil sa nilikhang ingay nun, ay nagising nga yung ilan sa mga kasamahan kong natutulog. Sa pagbukas nga ni Berhel ng pinto at ilaw kasama yung dalawang boarders ay bumungad sa kanila. Ang katakot-takot na itsura ng nilalang. Sa gulat ay nagpulasan po sila ng takbo. Dahil maging sila ay hindi alam yung gagawin. Mabuti na lamang at yung isang nangungupahan rin doon na tawagin po nating Oscar ay may kaalaman sa mga ganoong nilalang. Agaran siyang kumuha ng palaspas na nakabitin sa pinto. At walang habas po nitong ipinamalo yon sa nilalang. Pinaghahampas po niya ito ngunit magaling at mukhang sanay na sanay po yung pakikipagbuno ng nilalang. Kaya naman sa mga braso lamang niya tumatama yung hagupit ng palaspas. Kitang-kita ng mga mata namin noon yung pinsalang idinulot nito. Bago nga ito nakakuha ng pagkakataon at makatakas na palabas. Sinubukan pang habulin ni Oscar yung nilalang. Pero nawala na raw ito nung pumasok sa madilim na iskinita ng mapuno. Natatakot naman daw siyang pasukin doon yung tinawag niyang aswang dahil baka hindi lamang daw ito iisa at mapahamak nga siya. Aswang? Aswang yung nilalang na pumasok dito? Tanong ko pa nga sa kanya ng may pag-aalinlangan. Sa probinsya daw nila sa Panay ay maraming ganoon. Mula sa mga lumilipad hanggang sa mga sinasabi niyang aswang lupa. Kung saan kabilang araw yung nilalang na nakita namin. Marami pa siyang ikwento sa amin noon tungkol sa mga pangontra at panlaban. Kung papaano mo raw malalaman na aswang nga yung isang tao o nayanggaw na. Lahat yan na ibinahagi po nito. Nagawa ko ring saktan yung nilalang na yun eh. Magdadalawang isip na yung bumalik. Sad pa nga po nito. Dahil syempre yung palaspas po na ginamit itong panghampas ay meron pong bendisyon at pangontra daw yun sa kanila. Kinabukasan po noon, antok na antok kami ni Berhel na pumasok sa bahay kalinga ngunit kailangan naming panatilihing gising yung aming mga ulirat. Dahil baka makadisgrasya nga kami ng mga inaalagaan namin doon. Pananghalian na nga nung mga oras na yon nang hindi ko nga makita si Lola Binang. Sinubukan kong ipagtanong-tanong sa mga kasamahan namin noon at sa ilan ding mga pasyente kung napansin nga ba nila yung matanda. Pero bigo nga ako dahil walang sino man sa kanila yung nakapagturo kung nasaan na nga ba yung matandang ito. Habang naglalakad ako sa pasilyo sa isang maliit na kwarto ay may naulinigan nga akong ingay kaya naman sinubukan kong silipin kung ano nga ba yung may likha ng ingay na yon. At gano'n na lamang yung gulat ko nang makita ko doon yung matanda na nakasalampak. Dali-dali ko siyang binuhat ngunit katakataka nga dahil sa sobrang bigat nito. Na para bang 2 tao yung timbang nito. Payat na po yung matandang ito. Kaya naman imposibleng ganun nga siya kabigat. Sinubukan ko nga siyang itayo noon ngunit itinulak po niya ako papalayo sa kanya. Nawalan nga ako ng balanse ng mga sandaling yon. Kaya naman bahagya nga akong napakapit sa braso ng matanda. Ganoon na lamang yung gulat ko nang sumigaw nga ito ng ubod ng lakas. Napakaraming sugat ng matanda sa magkabila nitong braso na para bang hinagupit ng kung anong bagay. Yun po yung una kong napansin. Lalo at itinaas ko po yung manggas ng damit nito. Maya-maya po noon ay may kung anong pumasok sa isipan ko. Naibulalas ko nga na, ikaw yung aswang na umatake sa boarding house namin ano? Umamin ka. Sigaw ko pa nga sa kanya noon. Hindi na ako nagulat sa naging sagot ng matanda. At tumangu-tangu po ito habang humahagulgol. Parang nagtayuan po noon yung mga balahibo ko sa ulo. Talagang kinilabutan ako. Dali-dali kong nilabas sa aking bulsa yung kabiyak ng luya na ipinabaon nga ni Oscar sa aming dalawa ni Berhel bilang pang proteksyon daw. Kitang-kita ko sa kilos ni Lola Binang yung matinding takot sa bagay na hawak ko. Pinakiusapan niya ako
kung maaari ko raw bang itago yon at meron daw itong ikukwento. Bagamat ginawa ko naman yung pakiusap nito ay naging alerto pa rin ako dahil hindi ko nga sigurado kung patibong lamang o panlalansi upang gawan nga ako ng masama. Sumandal nga si Lola Binang sa estante at dito ay tapatan niyang sinabi sa akin na tunay siyang aswang na kumakain umano ng laman, pati mga lamang loob. Ngunit hindi daw niya ito ginusto dahil naisalin lamang daw yon sa kanya ng kanyang unang nobyo na pinangalanan po niyang Lito. Pinatotohanan niya rin yung kwento tungkol sa kanya na hinaras nga sila ng mga Hapon. Kapit-kapit daw siya ng 2 sundalong Hapon noon habang ginugulpi yung kanyang nobyo. At dapit hapon daw yon matapos silang magsimba. Nang makausanadahan nga raw silang galawin ng mga Hapones na rumoronda. Gagahasain na raw sana siya ng mga Hapon na yon nang bigla nga raw nagbago yung itsura ng kanyang nobyo. May napatay daw siya sa mga Hapones. Tulala lamang daw siya ng mga oras na yon at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Bagamat may mga bali-balita daw noon na yung nobyo ng si Lito ay may lahing aswang, ay hindi daw niya yon pinaniwalaan sapagkat wala daw silang paniniwala sa mga ganon. Pero nung gabing yon ay napatotohanan nga nito na tunay nga yung aswang at aswang nga si Lito. Matapos nga nitong makapatay ng ilan sa mga Hapon, papatakas na raw sila ng paulanan nga sila ng bala ng mga kasamahan ng Hapon na nangamatay. Isinakripisyo daw ni Lito noon yung kanyang katawan upang saluhin yung mga bala. Pero kahit anong tibay raw ng pagkaaswang nito ay talagang ininda nga niya yung mga tama ng bala at hindi nga nito kinaya. Sa huling hininga daw ni Lito ay may dinukot nga ito sa kanyang bunganga at ipinasok sa bibig ni Lola Binang at agarang pinalunok. Nang masiguro na nga ng lalaki na nalunok na nga ni Lola ang kung anong bagay na yon, ay doon pa lang daw ito nalagutan ng hininga. Sa paghawi daw ng mga ulap at paglitaw ng bilog na buwan, ay may kung ano raw noon na masamang espiritu na kanyang nararamdaman na parang sumasapi umano dito sa katawan ni Lola Binang. Hanggang sa mawalan nga raw ito ng malay. Kinabukasan nung magising daw siya ay naliligo na nga siya sa dugo at balot na nga ng kung anong malansang likido. Diring-diri daw siya sa kanyang sarili noon. Kaya noong mapagtanto nga niya ang mga naganap noong gabi, ay dito na nga bumuhos yung luha ni Lola Binang. Dahan-dahan ang tinanggap yung pagiging aswang na ipinasa ng kanyang nobyo. Wala pa raw para noon para makapagpagamot siya eh. Ayon pa kay Lola Binang, mula daw nung gabing maging aswang nga siya, ay hindi na raw siya tumitikim ng karne ng tao at salip. Ay dugo pa rin daw at karne ng hayop yung kanyang naging alternatibong pagkain. May mga ikukwento pa nga po sana ito pero naputol po yun nung pumasok si Berhel. Gulat na gulat din po si Berhel noon nung makitang naroon nga yung matanda at punong-puno ng sugat yung magkabilang braso nito. Nung makita niya yon, ay dito na nga niya napagtanto na ito nga yung aswang na sumugod sa amin nung gabi na pinaghahampas nga ni Oscar. Sa takot namin na baka balikan nga kami ng matanda at pagigantihan dahil nakilala nga namin ito, hindi na po kami bumalik pa doon. Nagpaalam naman po ako noon ng maayos kay Lola Binang. Malamang ay naiintindihan naman po nito. Lumipat nga po kami ng mapagtatrabahuhan. Basta't matapos lamang yung 1 taong dapat naming gugulin. At hindi na rin po naulit sa amin yung mga ganong karanasan. Pero syempre, tumatak po talaga sa mga isipan namin yung lahat ng mga nangyayari noon. Hanggang dito na lang din po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.